Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Simeon. Taong 1972. Lalawigan ng Karkar. Matagal nang itinatanong ni Simeon sa ama na si Tatay Desmond ang patungkol sa isang mahalagang damit. Palagi itong tinatago ng ama at hindi pwedeng mahawakan ng iba. Dagdag pa doon, ni hindi man lamang niya alam kung ano, kanino o sino ba ang nagmamay-ari ng damit. Naroon lang ito nakatago sa isang ilalim ng tahanan. Sa lahat na napagluma ang gamit ng ama. Para kay Simeon, yun ang pinakamahalagang bagay kay Tatay Desmond. Minsan napapaisip si Simeon na baka galing ito sa dating asawang matagal nang yumao. Pero wala namang nabanggit ang ina na si Nanay Sita na merong unang asawa ang ama. Palagi niyang nakikita si Tatay Desmond sa ilalim habang hawak-hawak ang damit. Kapag nilalapitan naman niya ito, mabilis naman yung binabalik sa kahon. Kaya ganoon na lamang ang pagkabagabag ng isip ni Simeon at nais talagang malaman ang lihim na nakatago sa damit. Tay, kanino po ba talaga yan? Tsaka, pwede po ba? Kahit makita ko man lang sana o malapitan, hindi ko naman po hahawakan eh. Wika ni Simeon. Anak, ilang beses ko bang sasabihin na hindi pwede? Pagdating na lang siguro ng araw. Tugon ni Tatay Desmond. Ang weirdo mo naman po tay. Ano po bang ibig sabihin yan? Pagdating ng araw, pag wala na kayo, pati si nanay tinatanong ko hindi naman sumasagot. Ano pong masamang mangyayari tay kapag hinawakan ko yan? Kahit makita ko man lang sa malapitan kung anong itsura, hindi din pwede. Alam mo anak, hindi naman talaga damit ito. Isa itong balabal. O edi alam mo na, ilarawan mo na lang sa isip mo kung anong itsura. Tsaka bakit ba gustong gusto mong malaman kung ano ito? Para kang tsismosong kapitbahay Kalalaking tao mo pa naman. Wika ni Tatay Desmond. Pinili na lamang noon ni Simeon na hindi na magsalita. Naiisip ng binata na palihim na lamang niya itong kukunin. Total alam naman niya ang araw kung kailan wala ang mga magulang. Tuwing Linggo at Miyerkules, abala ang mga magulang sa tabo doon sa merkado. Negosyo ng pamilya ang litsyong baboy at chicharon. Pagsapit ng araw na inaabangan ni Simeon, alam naman niya kung saan nakatago ang susi. Kinuha niya yon at kagad na pumunta sa silid sa ibaba. Pagkapasok sa loob, dali-dali niyang hinanap ang kahon ngunit laking pagtataka nang hindi niya ito makita. Wala siyang nakita kahit sa ang sulok ng silid. Nadismaya si Simeon at kagad naisip na baka inilipat ito ng ama sa ibang lagayan. Hanggang sa isang hapon, bumisita ang tiyuhin niyang si Orolpo. Nagtaka si Simeon dahil tila may pinag-uusapang maselan ang ama at tiyuhin. Pasimpleng lumapit si Simeon. Ngunit bigla na lamang natahimik ang dalawa. Halata sa mga kilos na may nililihim. Maya-maya lang magkasama na si Tatay Desmond at Tiyo Orolpo. Sa ilalim ng tahanan, nagsara ng pinto. Sa sobrang pagkasabik ni Simeon na malaman ang lahat, inilapit ng binata ang tenga sa dingding
upang marinig ang pinag-uusapan sa loob. Tama lang na nasa pangangalaga mo yan. Ibabalik ko din bukas ng gabi. Kailangan lang talagang puksain tong salot sa lugar namin, kuya. Wika ng tiyuhin. Ayun pa ba yung mga standby na kawatan? Tanong ng ama. Oo eh. Noong isang araw, nabalitaan ko may ginahasang estudyante. Hindi naman matukoy kung sino ang salarin. Nakatabon daw yung mukha eh. Pero malakas ang kutob ko na ang mga salot na yon ang gumahasa. Yun lang naman ang matatapang sa lugar natin eh. Tugon ni Tio Orolpo. Maraming katanungan sa isip ng binata. Ano ba ang hinihiram ng tiyuhin at isasauli din bukas? Dagdag pa dyan ang mga katagang puksain. Hindi kaya baril? Wika ni Simeon sa sarili. Hoy. Anong ginagawa mo dyan? Usisero ka talagang bata ka. Kapag nalaman niya ng tatay mo, naku ka. Siguradong malilintikan ka na naman. Umalis ka nga dyan. Ugaling kali ka anak ha. Yan ba ang tinuro namin sa'yo? Puna ni Nanay Sitang. Napangiti na lamang si Simeon dahil sa hiya. Dumiretso sa kusina at kunwari ay may pinagkakaabalahan. Paglabas ng tiyuhin sa silid, sinundan ito ng tingin ni Simeon. May bitbit itong tela na nakapulupot sa kamay. Habang palabas ng tahanan, ngumiti si Tio Orolpo at kinawayan si Simeon. Oh, alis na nga pala ako, pamangkin. Magpapakabait ka rito ha. Pilyo ka daw kasi sabi ng tatay mo. Wika ng tiyuhin. Habang si Tatay Desmond naman, kalmado lang na tila walang nangyari. Hindi man lamang makikitaan ng pag-aalala sa muka. Nang malingat si Tatay Desmond, sumimple ng silip si Simeon doon sa silid upang alamin kung naroon ba ang kahon. Nakita ito ng binata. Nakapatong sa muebles at bukas ang takip. Paglapit sa bintana ay wala ng laman ng kahon. Mabilis na tumakbo si Simeon palabas ng tahanan. Hinabol ng tanaw ang tiyuhin. Sa kadahilan ng baka ang pinakaiingatang balabal ng ama. Ito ang nakapulupot sa kamay ng tiyuhin. Malayo na ang kinaroroonan ni Tio Orolpo nang makita ito ni Simeon. Binabaybay ang gilid ng kalsada. Lumihis ng daan papunta sa palayan. Sinundan naman ito ng binata. Nakikita niya ang mabilis na paglalakad ng tiyuhin sa pilapil. Pagkarating sa kabila, saka pa lamang siya kumilos. Sumunod si Simeon hanggang sa makarating sa kabilang baryo. Dito niya napansin ang tiyuhin na tila may inoobserbahan sa lugar. Umupo ito sa isang tabi na tila sobrang agresibo. Nakahawak sa bulsa at mukhang kahit anong oras may bubunuting armas. Hapon na ng mga sandaling yon. Palubog na ang araw. Kaya nagdadalawang isip si Simeon kung susunod pa ba kay Tio Orolpo kung sakaling maglakad itong muli. Ngunit nanaig ang pagnanais ng binatang malaman ang lahat. Kaya matyaga siyang nag-antay. Maya-maya lang, nang tuluyan ng dumilim, tumayo na ang tiyuhin. Habang yung telang nakapulupot sa kamay, inilipat sa magkabilang balikat at pinaikot sa leeg. Dito mas naging malinaw kay Simeon ang itsura ng balabal na pinakatago-tago ng ama. Ngunit malaking katanungan kung bakit hawak ito ng tiyuhin. Gusto sanang lumapit ni Simeon
Ngunit nag-aalala ang binata na baka pagalitan siya ng tiyuhin. Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Simeon. Biglang nawala ang tiyuhin. Sa isang kisap mata lamang ay hindi niya ito nakita. Hindi siya maaaring magkamali. Tinatamaan yon ng liwanag mula sa poste. Lumapit ng kaunti ang binata upang makasigurado. Ngunit nagtayuan na ang balahibo ni Simeon. Nang maramdaman na tila may naglalakad sa likuran. Naririnig ng binata ang mga yapak na mga paa sa damo at tuyong dahon habang nakasunod sa kanya. Hanggang sa may kumalabit kay Simeon at halos maihi siya dahil sa sobrang takot. Pagkalingon niya sa likod, nakita niya ang tiyuhing nakasimangot ang mukha habang bitbit ang itak. Diyos ko po, ikaw lang pala tiyo. Ginulat niyo naman po ako eh. Wika ni Simeon. Lintig ah. Ako nga dapat ang magtanong kung bakit ka nandito eh. Ikaw lang pala. Akala ko naman kung sinong sumusunod sa akin eh. Kamuntikan pa kitang mapatay eh. Ano bang ginagawa mo? Sinusundan mo ako no? Tugon ni Tio Orolpo. Hindi kaagad nakapagsalita ang binata at nag-iisip ng pwedeng mairason. Bukod pa dyan, hindi mawala sa pakiramdam niya ang takot. Pasensya na po Tio kung sinundan kita ha. Gusto ko lang naman pong malaman kung ano yung nililihim sa akin ni tatay. Hindi ko nga po alam kung bakit hawak niya yan eh. Samantalang sa akin, sobrang higpit ni tatay. Wika ni Simeon. Jesus Mariosep. Hindi mo pa pala alam ang patungkol dito. Siguro hindi pa napapanahon. Wala pang tiwala ang mga magulang mo sa'yo. Ang tawag dito sa isang to, balabal ng santong anghel na si Mikael. Noong nagkaroon ng milagro matagal na panahon na ang nakalilipas. Isa sa mga ninuno natin ang kumuha ng balabal na ito sa kumbento. Siya din ang nakatuklas ng milagrong dala ng gamit na ito. Pagpapaliwanag ni Tio Orolpo. Nagtanong si Simeon sa kung anong milagro ang nangyari. Ang sabi naman ng tiyuhin, nagkaroon ng mga bahid ng dugo ang balabal na imposibleng mangyari. Maraming tilamsik ng dugo na tila galing sa pakikidigma. At ang mga dugong yun, narito pa rin sa balabal. Hindi na nilabhan upang manatiling buhay ang himala. Dagdag ng tiyuhin. Bakit po? Narinig ko po yung pag-uusap niyo ni tatay kanina. May pupuksain po kayong salot. Totoo po ba yun, Tiyo? Tsaka, ano namang koneksyon niyan sa balabal? Tanong ni Simeon. Mahirap ipaliwanag pamangkin. Tsaka hindi ka maniniwala kung walang pruweba. Sumama ka sa akin nang malaman mo kung bakit. Basta, wag na wag ka lang lalapit sa oras na may kinakaharap akong sitwasyon. Manood ka lang. At isa pa, wag na wag mong sasabihin sa tatay mo ang mga matutuklasan mo ngayong gabi. Siguradong lagot ako nito kapag nalaman niya eh. Maliwanag ba? Tugon ni Tio Orolpo. Alinsunod sa mga payo ng tiyuhin. Napatango na lamang si Simeon at wala nang sinabi pa. Nakasunod lamang ang binata sa tiyuhin at pumunta sila sa merkado. Nang mga sandaling yon, bihira na lang ang tao sa lugar. Kadalasang makikita ay mga tambay na lang na nangaharang ng mga tao. Naupo sila sa tapat ng simbahan. Sinabi ng tiyuhin na may inaantay siyang magpakita. Naintindihan naman kaagad ni Simeon ang ibig sabihin ng tiyuhin. Ngunit maya-maya lang, biglang tumayo si Tio Orolpo at tinitigan sa mata si Simeon.
Mukhang nasa kabila. Antayin mo lang ako dito. Wika ni Tio Orolpo. Mabilis itong tumakbo palayo. Habang si Simeon naman, hindi na mapakali. Sumunod siya sa tiyuhin hanggang sa bigla itong napahinto. Nang makarinig ng putok ng baril. Ilang beses itong umeko sa buong lugar. Nagkatakbuhan pa ang mga tambay na tila sila ang binabaril. Ngunit mali ang binata. Nakita niya ang tatlong kalalakihan na may hawak na baril. Nakatutok lang ito sa isang direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Simeon nang unti-unti niyang makita kung sino ang pinapaputukan ng grupo. Walang iba, kundi si Tio Orolpo. Pero nakatabon ng damit ang muka. Nakilala lamang niya ito dahil sa suot na balabal. Ilang beses pa siyang pinaputukan ng baril. Ngunit hindi man lang nasasaktan ng tiyuhin. Kitang-kita ni Simeon na tinatamaan ng bala si Tio Orolpo. Pero hindi iniinda at sa halip. Patuloy lamang sa paglapit doon sa grupo ng kalalakihan. Hanggang sa bigla na lang napaatras ng bahagya ang dalawa. Nang mahuli ang isa nilang kasamahan. Kinaladkad ito ni Tio Orolpo. Habang si Simeon naman, dahil sa sobrang takot ay napili niyang magtago sa taniman ng bulaklak. Nagsisigaw yung taong kinakaladkad ng tiyuhin. Sumunod naman ang iba pang mga kasama nito. Patuloy lamang sa pagpapaputok ng baril. Maya-maya pa, hinawakan ni Tio Orolpo ang ulo ng tao. Malakas na hinampas sa gilid ng kalsada. Maniwala man kayo sa hindi, kitang-kita ni Simeon kung paano nanginig ang katawan ng tao at binawian ng buhay. Matapos yon, hinabol naman ni Tio Orolpo ang iba pa. Narinig ni Simeon ang sinabi ng tiyuhin ng maabutan at madakma ang mga ito. Lintik talaga kayong tatlo ah. Abusado na nga. Nanggahasa pa ng estudyante. O kayo, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Gusto nyo bang sumama sa kanila sa kabilang buhay? Wika ng tiyuhin. Sabay duro sa mga taong nanonood sa pangyayari. Sobrang namangha si Simeon. Bukod sa nakita ng binata ang kakaibang abilidad ng tiyuhin. Nagtataka din ang binata kung paano nakayanan ng tiyuhin na kalagkarin ang dalawang tao nang walang kahirap-hirap. Dinala ito ng tiyo sa madilim na parte ng lugar. At tanging pag-atungal na lamang ng mga ito ang narinig ni Simeon. Maya-maya pa, nagpakita na ang tiyuhin ngunit hindi na suot ang balabal. Kalmadong naglalakad na tila walang kinalaman sa mga pangyayari. Sumimple pa ito ng upo sa harap ng simbahan. Pinakikiramdaman ang buong lugar. Hanggang sa sinitsitan niya si Simeon. Sinabing uuwi na sila ng tahanan. Habang naglalakad pa uwi, hindi makapagsalita ang binata. Wala itong masabi dahil pinoproseso pa ng isipan ang mga naganap. Nakatulala lamang ito na parang baliw. Oh, kailangan ko ba bang sabihin sa'yo kung bakit ko dala ang balabal? O ipapaliwanag ko pa para mas maintindihan mo? Wika ni Tio Orolpo. Ano po? Paano po ba kasi yun nangyari? Napakalakas po ninyo at hindi kayo tinatabla ng bala? Tugon ni Simeon. Kabala ang balabal at bukod pa dyan, magkakaroon ka ng lakas at bilis na hindi mapapantayan ng karaniwang tao. Muling wika ng tiyuhin.
Ipagpalagay na lang po nating totoo at naniniwala naman ako. Pero bakit kayo? Bakit hindi si tatay ang kumilos at gumagamit niyan? Tanong ng binata. At natawa naman ng tiyuhin. Ayon kay Tio Orolpo, hindi na kaya ni Tatay Desmond harapin ang ganong klase ng sitwasyon. Siya ang gumagamit ng balabal at pinapatago lamang kay Tatay Desmond. Malaki ang tiwala nito sa ama dahil bukod sa mahigpit, malakas ding gumawa ng sabulag upang maitago ang presensya ng gamit. Sa 4 na magkakapatid, si Tatay Desmond at Tio Orolpo na lang ang natira. Ang iba ay namatay na dahil hindi pinalad na mabigyan ng lakas ng balabal. Natanong ni Simeon kung bakit naggaganon. Simple lang. Nagkukulang sila sa tiwala at nalalayo na rin sa pananampalataya sa itaas. Kaya yun, nabigyan man ng bilis at lakas mula sa balabal, pero tinatablan pa rin ng sandata. Kaya ang ibang dugo dito, galing sa mga kapatid namin ng tatay mo at iba pang mga kaanak natin na gumamit nito. Mahabang panahon na ang nakalilipas. Ikaw, hindi malayong ikaw na ang susunod sa yapak ko. Pero dapat mong maintindihan ng lahat ng mga batayan. Dapat sundin mo ito para hindi ka matulad sa mga gumamit na namatay sa gitna ng labanan. Pagpapaliwanag ng tiyuhin. Habang naglalakad, bigla na lamang napahinto ng lakad si Tio Orolpo. Nalabis namang ipinagtaka ni Simeon. Nakasimangot ang mukha ng tiyuhin at may tinitignan sa dilim. Hanggang sa, Huwag kang lalayo sa akin kahit na anong mangyari. wika ni Tio Orolpo. Bakit po? Anong problema? Tanong ng binata. Tumugon naman ang tiyuhin na merong nakaabang na kalaban. Dagdag pa nito, delikado dahil aswang ang nag-aabang sa kanila sa daan. Maaaring nasundan ang kilos niya dahil kay Simeon. Madalas, hindi talaga ito nagpapakita sa tuwing may ginagawang hakbang. Mabilis lang nililisan ang lugar. Napilitan lang itong gawin yung kanina upang mas maliwanagan ang isip ng binata. Hoy, huwag ka nang magtago sa dilim. Alam kong nariyan ka. Hindi na kaila ang baho at presensya mo, Andres. Sigaw ng tiyuhin. Nang mga sandaling ito, nasa gilid lang sila ng palayan. Sa ilalim ng mga puno ng gimilina. Hanggang sa unti-unting lumitaw sa harapan nila ang lalaking nakakapote at sombrero de banig. Habang nangyayari yon, panay tapik naman si Tio Orolpo kay Simeon. Pilit na itinutulak ang binata sa likuran. Wala namang pangamba si Simeon sa mga sandaling yon, sapagkat normal na tao lamang ang nakikita sa harapan. Ngunit nang iangat ng tao ang ulo, ganun na lamang ang pagkawindang ni Simeon. Nang makita ang nanlilisik na mga mata nito, maitim ang mukha at may ngiping pantay ngunit matutulis. Sa wakas, nabisto din kita. Sa tagal kong pag-aantay na malaman kung sino ang mapangas na lumilipon ng mga tao. Naaalala ko noon, ninakawan mo ko ng pag-atake. Hindi ko man lang nalaman kung saan galing at kung sino. Kamuntikan pa nga akong mamatay. Ano bang meron sa'yo? Bakit parang napakalakas mo?
Sa palagay ko, maiipit ka na ngayon dahil may pabigat na sa'yo. Tama ba, o Rolpo? Wika ni Andres, sabay tawa ng napakalakas. Noong una, binuhay kita dahil alam ko sa sarili kong kahit aswang ka, hindi ka naman namiminsala eh. Pero anong magagawa ko? Nagtanim ka pala ng sama ng loob. At ikalawa, bakit ko naman sasabihin sa'yo ang lakas ko? At ikatlo, hindi pabigat sa akin ang batang ito. Subukan mo lang gumawa ng hindi ko magugustuhan. Makikita mo mismo ang sarili mong nakabagsak sa lupa. Pero tandaan mo, Andres, sa pagkakataong ito, hindi na kita bubuhayin pa. Lalo na't nalaman kong may pinatay kang mag-ina. Tama ba? Tugon ni Tio Rolpo. Tama. At gusto ko ding mapatunayan kung hindi ba sagabal ang binatang yan. Tignan natin ang kahinaan mo. Muling wika ni Andres, sabay sunggab kay Simeon. Mabilis na hinatak ni Tio Rolpo ang kamay ng binata. Inihagis papunta sa palayan. Kaagad namang sumunod ang aswang kay Simeon. Nataranta si Tio Rolpo. Kahit anong pagtatago, hindi niya maitatangging pabigat nga si Simeon. Lalo pat ito ang punteriya ng aswang. Ngunit kahit ganon, lamang pa rin sa bilis si Tio Rolpo. Naaabutan niya ang aswang. Nakipagpalitan ito ng pag-atake sa putikan. At kitang-kita ni Simeon ang buong pangyayari. Sa tuwing lalapit sa kanya ang aswang, hinahatak yon ng tiyuhin palayo. At habang nangyayari yon, panay abiso sa kanya ang tiyuhin na tumakbo. Pero nanatili ang binata doon sa lugar. Hindi gumagalaw at nakatulala habang nanonood sa labanan. Ilang sandali pa, biglang umatungal ang aswang at nakita ni Simeon na paulit-ulit itong pinagsusuntok ng tiyuhin sa mukha. Sabay bunot sa nakasuksok na itak at tinarak sa dibdib ng aswang. Mabilis na bumalikwas si Tio Rolpo. Nagmungkahi kay Simeon na umalis na sila sa lugar at baka may iba pang makakita. Dito pa lamang nagkamalay si Simeon. At nang makauwi sa tahanan, hindi nagdalawang isip si Tio Rolpo na ipagtapat kay Tatay Desmond ang lahat. Ang buong akala noon ni Simeon ay papagalitan siya ng ama. Pero hindi. Sa halip ay niyakap siya nito. Nagpasalamat pa kay Tio Rolpo. Nung una, papagalitan ko pa sana at baka maibitay ko pa sa loob ng sako. Pero naisip kong hindi na. Paano na lang kung nasawi ang anak ko? Ngayon, Simeon, siguro naman naliwanagan na ang pag-iisip mo. Ang sakin lang anak, dapat mapagkakatiwalaan kita. Lahat ng alam mo patungkol sa balabal. Kahit sino at kahit gaano pa kalapit sa iyo, wag na wag mong ipagsasabi. Magiging banta ang paggabunyag ng gamit sa buhay natin. Naiintindihan mo ba, anak? Pangaral ni Tatay Desmond. Napatango na lamang ang binata bilang pagsang-ayon. Dagdag pa ng ama. Kasama na si Simeon sa pagtatago ng balabal, pag-iingat at pagpapahalaga sa gamit. Bagaman karaniwang tela lang kung titignan, pero may basbas ito ng anghel na si Mikael. Mula noon, bukod sa nagkakasundo na sila ng ama, sumasama na din ang binata tuwing may gagawin ang tiyuhin.
Hanggang sa dumating ang panahon na siya na ang naging tagapangalaga ng balabal ni Arkanghel Mikael. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mura. Taong 2003. Probinsya ng Iloilo. Si Mura ay bunsong anak ng mag-asawang Portia at Jokno. 4 silang magkakapatid. Tanging si Mura ang hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Hindi dahil sa kasalatan sa pera, kundi dahil sa kondisyon nito. Maayos namang bata subalit utalitong magsalita at hindi kayang maituwid ang sinasabi. Tatay, hindi ako runong basa, pero runong bilang. Eto pera ko. Wika ni Mura. Ayos lang yan, anak. Kahit hindi ka marunong magbasa, ang importante hindi ka maluloko sa pera. Tandaan mo, marami nang hindi nakakabasa pero maalam pagdating sa numero. Hay nako, paano ba naman? Ikaw ang nagturo dyan maging utal. Ayan na sana yung anak mo. Hindi na nagsalita ng tuwid. Pero hindi bale anak. May panahon pa para mahila natin yung dila mo. Sa ngayon, kung ayaw mo na talagang mag-aral, tulungan mo na lang kami ng tatay mo maglako ng mga isda ano. Dagdag ng ina. Huwag kayo alala. Ako tulong. Di ba nanay may lako kayo bukas? Ako iwan nyo lang dun sa may gilingan bigas. Marami tao dun lagi eh. Tugon ni Mura. Nasanay na ito na maglako ng mga isda. Yung tipong naglalakad dala ang balde na puno ng isda. Magpapaiwan sa isang baryo at iikot sa mga kabahayan para magbenta. Isang araw, tanghali na ng mga oras na yon. Paubos na ang isdang dala niya at nauhaw si Mura. Dito lamang napagtanto na mahaba na pala ang nilakad mula sa kanila. Madalas naman itong nag-iikot sa lugar. Ngunit hindi malayo sa kalsada nang sa ganon ay hindi siya maligaw. Nagtataka ito na tila ang layo pala ng inabot. Naubos na ang dalang tubig sa mahabang paglalakad. Sa hindi kalayuan ay may nasipat siyang karinderya. Lumapit siya doon at nagtanong kung may ibinebenta bang ice water. Tumingin ang tindera sa kanya. Na tila galit dahil magkasalubong ang mga kilay. Iha, wala kaming binibentang tubig. Pero kung gusto mo, bibigyan kita ng libre. Wika ng ale. Nakakahiya naman po. Pero sobrang uho ko na po talaga eh. Layo pa po lakad ko. Tugon ni Mura. Ganun pa. O siya sandali at kukunan kita. O baka nagugutom ka. Halika at pumasok ka muna sa loob. Muling wika ng ale. Mag-aalauna ng hapon at hinimas niya ang tiyan. Na tila natatakam sa nakahain sa tindahan. Nagbukas ang ale ng isang lagayan at bigla niyang naamoy ang napakasarap na ngayon lamang matitikman. Dala ng gutom ay nagpa siya itong bumili. Walang tanong-tanong. Basta na lang kumain ang dalaga. Hindi niya napapansin na lahat ng naroon natigil sa pagkain habang pinagmamasdan siya. Hanggang sa naubos ni Mura ang lahat ng inihain sa kanya. Gusto mo pa ba? Sige lang, kumain ka lang. Huwag mo nang bayaran. Alam kong gutom na gutom ka. Heto na rin ang tubig mo at uminom ka muna. Wika ng ale. Salamat po.
Busog na po ako. Ang sarap po ng pagkain. Tugon ni Mura. O siya, sige. Heto't may binalot pa ako para sa'yo. Nakita kong nagustuhan mo ang luto ko eh. Libre na ito. Huwag kang mag-alala. Muling wika ng Ale. Sabay ng pagtayo niya, marahan pa nitong inakbayan palabas ng kainan. Inabot ang supot at nagpasalamat. Habang naglalakad, bitbit ang supot, naglibot pa siya ng kaunti sa lugar para maubos ang mga paninda. Nakadating na siya ng highway nang makitang sobrang layo pala ng inikutan. Mag-aalas 5 na nun. Sumakay na lamang siya ng jeep papuntang palengke. Sigurado itong naghihintay na ang mga magulang sa isdaan. Habang papalapit sa babaan, nakaramdam ito na merong kakaiba sa tiyan. Ngunit hindi niya na ito pinansin. Naiisip na baka dahil lamang sa kabusugan. Sumisigaw na ang konduktor na malapit na ang babaan. Patayo na sana nang bigla siyang nautot, kasabay ng paghilab ng tiyan. Nagmamadali niyang pinuntahan ng mga magulang na ilang oras na palang naghihintay sa kanya. O Portia, nandito na ang anak mo. Sige na't maganda ka na. Makakauwi na tayo. Wika ni Tatay Jokno. O siya, naayos ko na ang mga gamit natin. Tara na. Mura natagal lang kayata anak ha. Sige na, ilagay mo na sa tricycle ang dala mo na makauwi na tayo. Tugon ni Nanay Portia. Ay, sakit po tiyan ko. Nasobrahan po yata kain ko. Wika ni Mura. Kinain? Saan ka ba kumain anak? Baka hindi ka lang natunawan. Sige na. Hoy Jokno, madali na kay masama ang pakiramdam ng anak mo. Wika ng ina sa asawa. Napapansin ng ina habang nasa loob ng tricycle na namumutla si Mura at tila balisa. Naiisip niyang baka natatay na ito. Mag-aalas 7 nang makarating sila ng tahanan. Sila lamang ang nasa tahanan dahil ang tatlong kapatid ay nasa syudad na. Naninirahan doon dahil malayong universidad ang pinapasukan na at umuwi na lamang tuwing Sabado. Hanggang sa nagmamadaling binuksan ng ama ang pinto. Ay, bilis po. Sobra sakit na talaga tiyan ko. Pagmamadali ni Mura. Ito na anak, minamadali na. Paano ka ba? Ano bang kinain mo kanina? Tanong ng ama. Kanin po at dinuguan. Napadami po yata ang kain ko eh. Libre po kasi yun ng Ali. Pinakain niya ako sa kainan niya eh. Ito po oh. May balot siya. Baka gutom daw ako sa daan. Tugon ni Mura. O siya, sige anak. Magpalit ka na ng makapagpahinga. Alam kong pagod ka na. Kami na ng tatay mo ang bahalang magligpit. Wika ni Nanay Portia. Nauna na itong gumayak sa kwarto nang may biglang gumalaw sa kanyang tiyan. Namilipit ito ng sobrang sakit at tinatawag ang mga magulang. Nagmamadali namang pumasok ang ina sa silid. Nakita ang anak sa ganong kalagayan. Natataranta ito at hindi alam kung ano ang gagawin. Inayos niya ang higa ng anak. Nagpainit ito ng tubig na pinainom sa dalaga. Hanggang sa bigla itong sumuka at hindi na talaga makausap ng tuwid. Nagpapanik na ang mga magulang ni Mura. Jokno, tawagin mo si Lito. Albularyo yun, di ba? Sige na, magmadali ka na. At baka nausog ang anak natin. Utos ni Nanay Portia.
Dali-daling lumabas ng tahanan ang ama. Pinuntahan ng manggagamot. Tao po! Tao po! Pasensya na sa istorbo, Mang Lito ha. Pero kailangan ko po talaga ng tulong ninyo. Wika ni Tatay Jokno. Nako, gabing-gabi na. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, Jokno? Tanong ni Mang Lito. Kayo lang po ang kakilala kong manggagamot sa lugar. Tulungan niyo po ang anak ko. Muling wika ng ama. Sino bang nausog? Simpleng laway mo lang yan, Jokno. Pero para na din makasiguro tayo. O sige, sasama na ako. Tugon ng albularyo. Habang naglalakad, biglang napamura si Mang Lito. Walang iya. Nausog. Naku, Jokno, may mabigat na presensya sa loob ng bahay niyo. Halika na't bilisan na nating pumasok. Wika ng albularyo. Nag-ihip ito ng dasal sa hangin pang proteksyon. Nang akmang papasok ito sa bakuran, mas lalo niyang nakumpirma na hindi usog ang nararanasan ng dalaga. Nako, nararamdaman ko may nakamasid. Magmadali ka, Jokno. Isara mo ng maigi ang lahat ng pinto at bintana. Utos ni Mang Lito. Diyos ko, ano pong nangyayari? Portia, Naudlot ang sasabihin ni Tatay Jokno nang makita niyang may tali na ang anak. Nagwawala na ito at halos maubos ang lakas ng ina sa puwersang pinapamalas ng dalaga. Naroon na din ang mga tiyuhin at mga pinsan ni Mura. Maging sila ay nag-aalala nang marinig na nagsisigaw ang dalaga. Pinalabas ng manggagamot ang pamilya sa loob ng kwarto. Naiwan lang ang ama na siyang yumayapos sa anak. Bahagyang pinatayo niya ang ama at pinabayaan si Mura. Dinukot ang maliit na bote sa bulsa. Lana ito na bahagyang kumukulo. Isang indikasyon na may aswang nga sa paligid. Aba, nako. Pinunlaan ng demonyo ang anak niyo. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ng sistema ng dalaga. Hindi pa huli ang lahat para puksain ang pumasok sa katawan niya. Pero kailangan ko ng mga sangkap. Hindi na natin ito pwedeng ipagpabukas. Portia, maglaga ka ng bawang. Ipatak mo ito. Siguraduhin mong kumatas ang mga bawang sa tubig at yon ang ipapainom natin sa kanya. Wika ni Mang Lito. Habang inaabot ang bote ng lana kay Nanay Portia. Munta na ito sa kusina at pagkalipas lamang ng ilang minuto, bitbit nito ang basong may lamang katas ng bawang at patak ng lana. Kinuha ito ng manggagamot at dinasala ng mga orasyon. Habang nilalapat ang baso sa bibig ng dalaga, nagsisisigaw ito dahil sa amoy ng ipinapainom sa kanya. Nilapat niya ang palad sa noo ng dalaga, sabay bigkas na mga kataga. Sa maniwala man kayo sa hindi, biglang nagbukas ang bibig ng dalaga. Kusang nilagok ang laman ng baso. Napayakap na lamang ang mga magulang ni Mura sa gilid, habang awang-awa sa kalagayan ng anak. Minuto lamang ang nakalipas. Nagluwa ito ng hindi matukoy kung insekto o karne. Halos maluwanan nito ang buong bituka. Lumipas pa ang ilang sandali. Unti-unting nagiging kalmado ang lahat. Maging ang dalaga ay nakatulog na lamang sa sobrang pagod. Ano Lito? Maayos na ba ang anak ko? Siya nga pala, may bitbit pa yang kanina na pagkain sa supot. Padala daw sa kanya nung may-ari ng kinainan niya. Portia,
Pakikuha nga dun sa may gilid. Itinabi ko yung kanina eh. Wika ni Tatay Jokno. Dali-dali namang sumunod si Aling Portia. Binigay ito ng ina sa manggagamot. At nang masuri ay halos maduwal ang mga ito. Nang makitang inuuod na karne ang laman ng supot. Pinasunog ito ng albularyo at nag-abisong babalik kinaumagahan na para masuri ng mabuti ang dalaga. Nilagyan ng sabulag ang pagkaing binigay sa kanya. Ganun pa man, ipinagpapasalamat ng ama na naagapan ang anak bago ito tuluyang nayanggaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.